Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Abdul Aziz Ace Abdullah. Ang topic po namin ni Raouf Salik is When Technology and Humanity Cross. Group 19 po kami. Cultural shift in a tech-driven world. In a world connected to the internet, digital access is crucial. Yet the digital divide persists, leaving marginalized communities behind. Bridging this gap ensures equal opportunities and prevent the exacerbation of social inequalities. So, sa mundo ngayon, sobrang importante ang pagkakaroon ng access sa internet. Maraming tao ang gumagamit nito para makakuha ng impormasyon, makipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya, at para sa trabaho o sa kanilang paaralan. Pero hindi lahat ng tao ay mayroong access sa internet o mga digital na kagamitan at ito ang tinatawag na digital divide. Ano nga ba ang digital divide, no? Ang digital divide ay nagdudulot ito ng hindi pantay-pantay na oportunidad. Halimbawa, ang mga komunidad na walang access sa internet ay mas mahirap makakuha ng edukasyon at trabaho na nangangailangan na ng teknolohiya. Dahil dito, no, mas lalong nagiging malala ang mga social inequalities o hindi pagkapantay-pantay sa lipunan. Kung mabibigyan ng access sa internet at teknolohiya ang lahat, mas magkakaroon ng pantay-pantay na oportunidad ang bawat isa, no? Ito ay makakatulong upang hindi lumala ang mga hindi pagkapantay-pantay sa lipunan at mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang mga tao. Technology's impact on education is profound. E-learning platforms democratize knowledge, making learning accessible to all. Virtual classroom, interactive simulation, and personalized learning experience redefine education, necessitating a shift in teaching paradigms. Malaki ang epekto, no, ng teknolohiya sa edukasyon. Ang mga e-learning platforms o mga online na plataforma para sa pag-aaral ay nagiging daan para maging accessible o abot kamay ng lahat ang kaalaman, no? Hindi na kailangan pumunta sa paaralan or mag face to face, no? Pwede na 'tong gawin ng online. Katulad na lang ng ginagawa natin 'to. May mga virtual classroom na kung saan nagkakaroon ng klase, no, sa internet. May mga interactive simulation din na parang laro kung saan natututo ang mga estudyante sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan. Ang mga personalized learning experience, no, ay nag-aalok, no, ng mga leksyon na angkop sa pangangailangan ng bawat estudyante. Dahil dito, no, nagbabago ang paraan ng pagtuturo. Kailangan ng mga guro, no, na mag-adapt at matutunan ang mga bagong teknolohiya. At pamamaraan upang mas mapadali at mapahusay, no, ang pagkatuto ng mga estudyante. Sa madaling salita, ang teknolohiya, no, ay nagdadala ng malaking pagbabago sa ating edukasyon at kailangan mag-adjust, no, ng sistema ng pagtuturo upang magamit ang mga bagong oportunidad na ito. Art evolved alongside technology with new mediums offering fresh avenues for creativity. Virtual reality, 3D printing, and digital installation push the boundaries of artistic expression, blurring the lines between artists and audience. Habang nagbabago ang teknolohiya, nagbabago rin ang sining. May mga bagong paraan ng paglikha ng sining gamit ang teknolohiya. Ilan sa mga ito ay ang VR o di kaya virtual reality. Sa pamamagitan ng virtual reality, no, nagagawa ng mga artista na lumikha or mga artist na lumikha ng mga mundo kung saan pwedeng pumasok at maglakbay ang mga tao para itong immersive experience, no, na parang nandun ka talaga sa loob ng sining. Isa rin ng halimbawa ng sining is yung 3D printing. Gamit ang 3D printing, no, kayang gumawa ng mga artista or artist ng mga tatlong dimensional na bagay, no, mula sa computer design. Nagiging mas madali ang paggawa ng mga complex
at intricate no na artwork. So digital installation. So ang digital installation no ay ito yung mga sining na gumagamit ng mga digital na kagamitan tulad ng projector at screen. So nagiging interactive ang mga sining no at ang audience. So ay nagiging bahagi rin 'no ng artwork dahil pwede nilang, makihalubilo, pwede silang makihalubilo at makipag-ugnayan dito. So ang audience 'no ay hindi na lamang tagapagmasid, kundi nagiging bahagi na rin sila ng paglikha ng sining. So ang mga bagong paraan na ito, ng paglikha ng sining ay nagdadala ng sari-saring oportunidad at posibilidad para sa mga artista at tagapaghanga ng sining. So, collaborative intelligence, human and AI. So, the synergy between human creativity and AI's computational power offers limitless potential, from diagnosing diseases to composing music. Collaborations between human and AIs yield remarkable outcomes. But as AI becomes more integrated into our lives, concerns about job displacement and loss of human touch arise. So, collaborative intelligence, ito na yung pagsasanib, no? Yung pagsasanib persona ng tao at ng AI. So, limitless potential. So, kapag nagsama ang creativity ng tao at computational power ng AI, so nagkakaroon tayo ng walang limitasyong potential, no? Halimbawa na lang, no? Ang AI ay ginagamit sa pag-diagnose ng sakit at pag-compose ng musika. So, ang mga pagsasamang ito, no, ay nagdudulot ng kamanghamanghang mga resulta. So, remarkable outcomes. So, sa tulong ng AI, nagkakaroon tayo ng mas mabilis at mas eksaktong diagnosis no, sa mga sakit. At nagagawa nitong tumulong sa mga doktor na magbigay ng tamang lunas. Sa musika naman, no, nagagawang tumulong ng AI na makabuo ng mga bagong kanta o tunog na hindi pa nagagawa dati. So, concerns. Ngunit, no, habang nagiging bahagi ng ating buhay ang AI, may mga alalahanin din no tungkol sa pagkawalan ng mga trabaho at pagkawalan ng human touch. So halimbawa, ang mga tao na maaaring palitan ng AI at maaaring mawala ang personal na pakikipag-ugnayan ng tao sa tao. Kumbaga, nawawala na tayo ng uh, pakikipag-ugnayan sa ating kapwa nating tao sa harap-harapan o di kaya face to face no. So, sa madaling salita, maraming benepisyo ang mga pagsasanib ng tao at AI. Ngunit kailangan din nating paghandaan ang mga posibleng epekto nito sa ating lipunan at sa ating trabaho. So, ito direct na natin 'to 'no. Mababasa niyo rin naman. So, ito yung hinaharap ng teknolohiya sa pagpili ng utopian at dystopian na mundo. So, sa technological abundance at harmony, so pwede tayong magkaroon ng hinaharap na puno ng teknolohiyang nagpapadali at nagpapaganda ng buhay ng tao, no? Halimbawa, so ang AI ay nakakatulong sa pag-diagnose ng sakit at pag-compose ng musika kung saan ang pagsasama ng creativity ng tao at lakas ng AI ay nagdudulot ng mga magagandang resulta. So, sa job displacement at surveillance. So, pero may mga posibilidad din no na magdulot ang AI ng kawalan ng trabaho at pagkawalan ng human touch o pakikipag-ugnayan ng tao sa isa't isa. So, may takot na baka magkaroon ng sobrang surveillance o pagmamatsyag no at baka maging ano ba to maging dehumanizing no o mawala ang pakiramdam na makatao. So sa digital literacy no. So sa digital literacy is napaka-importante no ng digital literacy o kakayahan ng mga tao na gumamit ng teknolohiya ng tama at maayos. Dahil dito, kailangan nating tiyakin na lahat ng tao ay may sapat na kaalaman sa paggamit ng teknolohiya upang makilahok sa makabagong mundo. So, embracing innovation. So, para magtagumpay sa hinaharap, no, kailangan nating yakapin ang innovation o mga bagong idea. So sa mga bagong idea at teknolohiya, no,
Ngunit dapat ding isaalang-alang rin natin, no, ang mga ethical, social at cultural na mga implikasyon. So siguraduhin rin natin, no, na ang teknolohiya ay nagagamit para mapabuti ang buhay ng tao, hindi makasira nito, no. So sa madaling salita, so kailangan nating maging maingat at mapanuri sa paggamit ng teknolohiya at tiyakin rin natin, no, na ginagamit ito para mapahusay ang ating pagkamakatao, hindi para mawala ito. So hanggang dito lang po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.